what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video. Okay. Ito nga pong pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ay ang mainit no, na balita ngayon na kung saan no, etong ating Vice President Sara Duterte ay nag-travel na naman abroad mga kababayan. Grabe, antibay no. 4 na beses daw nagbiyahe sa loob ng 1 buwan. Abroad yan mga kababayan ha. Pero not related po ata yan no, sa kanyang mga trabaho. Kababayan, no? At nag-react nga po dyan ang palasyo o ang Malacanang mga kababayan at maging ang Kongreso nagsalita rin po dyan, no? Ang spokesperson po ng House of Representatives mga kababayan ay nagsalita na rin po. No? Yan ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, maraming salamat po sa inyong suporta no, sa mga nanonood po dyan. Ayan, nasabi po ni Mama Sylvia Cabel, nangangampanya sa mga OFW kasi madaling maloko. Di lahat pero marami. Totoo naman no. Yun lang po kasi talaga nakikita rin natin dito no, na tinatarget nila yung mga OFW, mga kababayan. No? Ano masasabi nyo po ba dito sa pagta-travel na to no, ng ating Vice President Sara Duterte, mga kababayan? At pinauubaya na nga po niyan, yan ng palasyo. Ito yan mga kababayan, ayan, makikita po natin no, si VP Sara Duterte mga kababayan, yan sa ating monitor screen. Okay, so basahin muna natin itong nakasulat dito. Sabi po dito mga kababayan mula sa Abante News Online. Ayan, ipapaubaya na ng Malacanang sa taong bayan ang paghusga kung tama ba o hindi ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa panay na biyahe nito sa ibang bansa. Ibay no? Sabi nga natin mga kababayan, nung panahon na ang dating Pangulong Duterte, no, tapos ang kanyang Vice President ay si Leni Robredo mga kababayan, ay talaga namang binabanatan no, si dating Vice President Leni Robredo dahil sinasabing wala naman daw po siyang ginagawa mga kababayan. So, anong pinagkaiba niya ngayon dito kay VP Sara Duterte? Papaubaya na ng Malacanang sa taong bayan ang paghusga kung tama ba o hindi ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa panay-panay na biyahe nito sa ibang bansa. Sabi nga ng ating mga babayan, no? Monthly worldwide tour po yan hanggang sa matapos yung termino niya. Nakikita rin ng taong bayan yan kung anong project ang nagawa niya sa Pilipinas. Kayo ang makasagot niyan except sa mga bulag, bingi, at pipe. Grabe, monthly worldwide tour mga kababayan. Sana all. Sabi nga ni spokesperson ng House of Representatives sa Attorney Princess Abante, Sara all daw mga kababayan, no? So, ito, panoorin muna natin itong mga balita na to mga kababayan, no? Pero no? Parang alam mo yun, nakakainis minsan na isipin na ganun yung nangyayari no, dito sa ating bansa dahil sa politika na sinasabi nila tigilan na ang pamumulitika pero sila yung mahilig mamulitika. Ito, panoorin muna natin itong balita na to mga kababayan mula po dito sa GMA, no? Panoorin muna natin itong balita na to. Let's go. Nasa Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa rally na nananawagan sa pagpapalaya sa kanyang ama. Dahil ito ang pang-4 na bansang pinuntahan ng bise sa loob ng 1 buwan. Nagpatutsyada sa kanya ang Malacanang. Nakatutok si Ivan Mayrina.
Nasa Melbourne, Australia si Vice President Sara Duterte. Sa abiso inilabas sa kanyang opisina, dadalo raw si Duterte sa isasagawang rally sa Linggo para sa panawagang pagpapalaya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands. Ito ay kaapat. Diba mga babayan, nagpunta siya, no? Pakinggan natin ha. Nagpunta siya sa Australia Si Vice President Sara Duterte. Sa abiso inilabas sa kanyang opisina, dadalo raw si Duterte sa isasagawang rally sa Linggo para sa panawagang pagpapalaya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na diba? Nagpunta siya doon mga babayan, no? Personal trip nga eh. Ano ba pakialam ninyo? No? Trip niya yan eh. Wala kayong pakialam, trip niya yan eh. Alam kasi siguro ni Sara Duterte na makukulong siya kaya nagpapakasaya na. Alam niyo mga babayan, no, ito ang masasabi natin dito. Pumunta siya sa abroad, no, may personal siyang lakad, no, personal travel niya sa abroad, mga babayan. At malapit na rin yung SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi rin daw siya pupunta doon sa SONA, mga babayan. 'Di ba? Parang ano eh, napaka laking pambabastos niyan, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kitang-kita mga babayan, no, yung kanilang mga ginagawa. At ang sabi nga dito, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled on June 22, 2025 in Melbourne. Kababayan. So pupunta lang po siya doon sa Australia para dumalo, no, sa isang rally, no, para po manawagan na palayain na po ang kanyang ama o ang dating Pangulong Duterte, mga babayan. So yun yung ginagawa nila. Pupunta sila sa abroad, nagrarally sila doon, no, para mapalaya yung kanyang ama o yung dating Pangulong Duterte. Diba mga babayan? Pero kung titignan natin maigi, ano ba ang nangyari noong nakaraan sa Malaysia? No, sabi nila, makikipag-meet sa mga OFW, ganyan yung kanilang mga dahilan. No? Ganyan yung kanilang mga laging sinasabi. Ginagamit yung salitang OFW. Diba? Ang sarap nga naman pakinggan. Di ba mga babayan? Kasi yung Vice President, concerned sa OFW. Concerned doon sa mga overseas Filipino workers. Di ba? Nakikipag-usap sila. Pero, tignan ninyo, no? Doon sa video na inilabas nung nasa Malaysia sila, sa Kuala Lumpur, ano ba nangyari? Ano yung nakita ninyo sa video? Ano yung naobserbahan ninyo sa video? Di ba? Karamihan na nandun, mga pro-Duterte, mga babayan. Yung mga yan, hindi yan sigaw ng sambayan ng Pilipino. Sigaw yan ng mga pro-Duterte. Sigaw yan ng mga DDS. Hindi yan sigaw ng buong sambayan ng Pilipino. Sigaw lang yan ng mga DDS, mga babae. Okay? Tuloy natin to. Na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands. Ito ay kaapat na biyahe niya abroad sa nakalipas lamang na 1 buwan. Nauna rito, Grabe, 4 na travel abroad sa loob ng 1 buwan. Samantalang yung Pangulo natin, no, nagta-travel abroad para magtrabaho, siya hindi. No? Pumupunta siya sa abroad para lumahok sa mga rally, sa mga meeting, no, ng mga Duterte supporters. Yun ang hinaharap niya. Yun ang kanilang mini-meeting, kababayan. Tapos, pupunain nila o pupulaan nila yung Pangulong Bongbong Marcos na nagta-travel abroad para maghanap ng mga investor papasok dito sa ating bansa. Diba? Pumupunta abroad, nakikipag-meeting sa kung kani-kanino para maayos, no, ang relasyon natin sa ibang bansa, para makakuha tayo ng mga investor, trabaho. Diba? Pero sila, ang ginagawa nila, nagta-travel abroad, mga kababayan, para ano? Para kumuha ng simpatsya doon sa mga OFW. No? Para makita nila kung gaano sila kalakas sa ibang bansa. Yan lang naman yung aking napapansin dito. Di ba? Pupunta sila ng ibang bansa para ano? I-meet yung mga nagrarally ng mga pro-Duterte. Mas hinihikayat nila ngayon, mga kababayan, ang nangyayari
no, mas parang hinihikayat nila etong mga Filipino na nasa ibang bansa na magalit sa ating gobyerno. Yun lang naman ay aking opinion. Parang yun lang yung nakikita ko na parang nagtatanim sila ng galit dito sa mga OFW sa ating gobyerno. Parang ganun ba? Hatred, mga babayan. No, in short, nagtatanim sila ng hatred. 'Di ba mga babayan? Ito, panoorin tuloy natin 'to. Sunod na nagpunta ang bise sa Qatar, kung saan nakasalamuha ang mga Pinoy doon sa kanyang birthday, at The Hague, Netherlands, kung saan binisita niya ang kanyang nakadetining ama. Sa Kuala Lumpur, Malaysia naman niya ginunita ang araw ng kasarilan, kasama rin ang mga Pinoy roon. So, apat diba? na... So, nagpunta sila sa Malaysia para ipagdiwang yung araw ng kasarinlan, mga babae. Diba? Given na yun, no? Na yun yung kanilang ginawa, no? Para ipagdiwang yung araw ng kasarinlan, mga babayan. Pero, no? Pero, ano ba nangyari? Makikita ninyo sa mga bitaw, no? Netong si Senator Robin Padilla, nagsisisigaw doon. No? Duterte, mga babae. Araw ba ng kasarinlan yung inyong pinagdiwang doon? No? Independence Day ba yung inyong pinagdiwang doon? No? Hindi. Para sa akin, hindi. No? Nakikita ko pinagdiriwang ninyo doon, no, ay kung ano yung gusto ninyo gawin. Tuloy natin. Na bansa in just less than a month. Less than a month, Kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Sa diba? hirit ay Yung mga biyahe ba na yun, pampersonal o pambayan, mga babayan? No? Yung mga biyahe na yan, hindi yan pambayan. No? Pang personal nila yan, mga babayan. Diba? Kasi meeting nga rally. Diba? Ayan, Free Duterte now, rally. Yan yung kanyang pupuntahan doon. Diba? So, paano na yung trabaho niya dito kung puro ganyan na lang? Kakatwiran na naman nila. No? Sa ano na naman sasabihin nila? Walang suporta mula sa gobyerno. In the end, mga babayan, gobyerno pa rin yung may problema. In the end, si PBBM pa rin yung may kasalanan. Yan yung sinasabi natin. No? Na kahit anong gawin ng gobyerno para sa kanila mali, sila lang yung magaling. Diba? Ganun naman talaga Pero ibang klase yung mga na to. Ito nga nasa kabilang parlor. Diba? Hindi sila tumitigil talaga. Diba? Hindi kagaya ng mga dilawan, hindi kagaya ng mga kakamping. Pag tapos na, sumusuporta na sila sa ating gobyerno. Sumusuporta na sila sa mga proyekto ng gobyerno, pero sila hindi. Kakaiba. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakabalik sa pwesto. No? Tuloy natin. ito tinanong si Castro, nagkaroon ba ng paglabag ang bise sa mga sunod-sunod na biyahe? Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Sa ikaisandaang araw ng pagkakakulong ng dating Pangulo kahapon, nag-prayer vigil ang kanyang mga taga-suporta sa Davao City. May nakabinbing petisyon para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Pero sakaling mapagbigyan, nakasaad sa panuntunan ng International Criminal Court na dapat ang miyembro ng ICC ang bansang paglilipatan sa kanya na handang sumunod sa mga itatakdang kondisyon ng korte. Kasunod ang pagsuko kay Duterte sa ICC. Payag ba kayo na makalabas sa kulungan ang dating Pangulong Duterte dyan sa ICC? Sang-ayon ba kayo dyan, mga babayan? Payag ba kayo na mailipat sa ibang bansa? Hindi sa dahig, etong dating Pangulong Duterte. Ang tanong dyan, mga babayan, ano mangyayari kay Atty. Harry Roque? Diba, kung lilipat ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa, si Atty. Harry Roque maiiwan sa dahig kasi andun siya humiling ng asylum So, ano na mangyayari sa kanya? Diba?
Pinuri ni Special Rapporteur Irene Khan sa kanyang ulat sa 59th session ng UN Human Rights Council ang anyay matapang na hakbang para mapanagot ang mga lumabag sa karapatang pantao sa bansa. Kasunod dito, ang rekomendasyon na muling buksan ng pag-uusap sa pagbabalik ng bansa sa Rome Statute ng International Criminal Court. Nang hingan na reaksyon ng Malacanang. Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Para sa Okay, so yan mga kababayan, no? At ito pa yung ibang reaksyon, no, ng Malacanang at Kongreso. Ay, so pakinggan din natin to mga kababayan. Magandang hapon po, attorney. Your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. Grabe, so ano po tibay, reaction no? dito ng House? Thank you po. Sarah all. Pero, Sarah all talaga. Diba? Sarah all talaga. Pa-travel na lang abroad. Pero ang tanong, sino ba makikinabang dyan, mga babae? Yun yung malaking tanong dyan eh. Di ba? No? Sino yung makikinabang doon sa mga travel abroad nila? alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But, lagit-lagi bilang halal na, opisyal na bayan, ng bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Tama. Tama naman mga kababayan yung kanyang binitawan dito. No, netong si Attorney Princess. 'Di ba mga kababayan? Ibinoto siya o hinalal siya ng sambayan ng Pilipino para magsilbi sa sambayan ng Pilipino. No, pero yung kanyang pagta-travel ngayon, no, nagiging personal na at nagiging madalas na mga kababayan at talagang napapabayaan na, no, yung trabaho niya bilang vice presidente. 'Di ba? So ano ba 'to? Sinasabotahin na nila yung gobyerno natin, no? Nananabotahin na sila para tuluyan ng bumagsak ang ating gobyerno. Yun lang naman ang pwedeng mangyari, no? Kasi ganito lang 'yan. Pwedeng mangyari diyan. Kung isasabotahin nila yung trabaho ng gobyerno, no, at ang lahat ng proyekto, lahat ng ginagawa ng gobyerno, no, isasabotahe, sisiraan, no, walang mangyayari. 'Di ba? Maiipon yung galit ng Pilipino sa gobyerno. Pero buti na lang matatalino yung mga Pilipino, hindi lahat, no, sumasang-ayon doon sa kanilang mga ginagawa. 'Di ba? Yun yung nakikita natin dito. May mga Pilipino pa rin na nag-iisip, no, na tama ba yung kanyang ginagawa o mali na yung kanyang ginagawa. Merong mga neutral, no, makikita natin 'yan, 'di ba mga kababayan? Pero, no, makikita natin dito na hindi na siya nakakapagtrabaho na maayos. Yun lang naman yung ating nagiging komento rito. Kagaya nga ng ating laging sinasabi, no? Hindi natin pinepersonal yung mga tao na yan na nasa gobyerno. No, yung ating mga sinasabi ay mga komento lang o reaksyon doon sa kanilang mga ginagawa. 'Di ba? Yun lang naman 'yon. Yung ating mga pinag-uusapan dito. Okay, so ito pa mga babayan, no? Pakinggan din natin 'to, panoorin din natin. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa lang Qatar. At merong Kuala Lumpur. At ngayon Australia. So, 4 na bansa in just wala pang isang less buwan. than a month. Oo. So,
Kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Yun yung tanong dun eh. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Personal choice Ito niya. po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Tama naman. Yun yung nakikita ng sambayan ng Pilipino doon sa kanyang mga ginagawa. So, sambayan ng Pilipino na rin ang huhusga sa kanya pagdating ng eleksyon o halalan sa 2028, mga kababayan. Diba? O, sabi nga po dito ng ating mga kababayan, basahin lang natin, nag-VP lang siya. Nag-VP lang si Sara para sa personal niyang pangangailangan. No? Kaya wag nyo asahan magtrabaho yan. Magaling yung VP. Puro bakasyon ang gagawin dyan hanggang matapos ang termino niya. Pwede. No, posibleng mangyari yan na ganyan na nga dahil nakikita na nga natin ngayon eh. No, ngayon pa lang nakikita na natin na ganyan yung nangyayari na parang nagiging na lang banjing na lang sila sa kanilang trabaho diyan po sa Office of the Vice President. Diba? Parang yan, pagpapakita ng kanilang protesta dito sa ating administrasyon. No, parang ganyan yan, Parang protesta na yung kanilang ginagawa. Is there a protocol for public servants to travel? Ayan, to travel as often as they can. Walang problema kung private citizen ka. As a citizen and taxpayer, I have the right to ask and scrutinize. Public officials are open to public scrutiny, mga babayan. Sabi dito, wag ka nang babalik, Inday, please lang, di ka kakulangan dito sa Pilipinas. At sabi nga po ng isang DDS dito, inggit na naman sila. Ito pa, personal trip is a personal money. No taxpayers' money will involve. Is it a big deal? Okay, so ito yes, sabihin na natin na personal money yan. Personal trip yung kanyang ginawa na yan. Pero ang involved dito is yung kanyang pagiging public servant, Yun ang naapektuhan dito. 'Di ba? Dahil imbis na nandito siya sa Pilipinas, nakatutok siya sa mga dapat nilang gawin, sa mga proyekto na dapat nilang gawin, nagpunta siya sa abroad para sa isang rally na Free Duterte Now. Grabe, ang labnaw talaga mag-isip na ito mga DDS na to, Lusak ang putik, mga lusak eh. Sabi din dito, ito matindi, Ano sabi dito? Sabi ni Digong noon, walang poste na dagdag sa kanyang bahay dahil wala silang pera. Ngayon, magtatlong buwan na sa dahig, bayad sa abogado, 150 million per month. Sa 3 buwan, 450 million pesos. Saan sila kukuha ng pera? Wala naman silang pera. Nakakapagtaka. Ang kulit din ito pa. Basahin natin yung mga kababayan, yung mga yan. Tama yan. Pag sinabi mo mali, sasabihan kang bangag, pinklawan, ayos mga ka-DDS. Well, totoo yan, Totoo yan. Maipagtalo ka sa kanila, yan ang isasagot sa'yo. Pagka na-corner mo na sila, mga babayan, pagka wala na silang maisasagot, mga babayan, yan ang isasagot sa'yo. Parang last resort nila yan. Kapag wala na silang maisasagot sa'yo, yan na yung isasagot sa'yo. Unlimited blues tayo si Sayad, mga didilis, tama yan. Walang kwentang BP. Yan yung sabi ng mga natin dito, mga kababayan natin dito. Ito pa, basahin natin dito.
No, personal trips ni VP Sara, pampersonal o pambayan, 4 na bansa in just less than a month. So kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya o personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga po natin, pampersonal o pambayan, that is the question. Yun yung malaking katanungan dyan. O eto, confirmed, tambalustay nga. Yan o. Yung pang-personal po niya ay pang-bayan din dahil siya at mga Duterte ang totoong mahal ng sambayan ng Pilipino. Di bali kung sariling pera niya, kung pera ng bayan, kayo na mag-isip. Yan yung sinasabi natin. No? Ito tama to eh. Ito, medyo ako dito, mga babayan. No? Kung sariling pera niya, yung ginamit doon, no? Walang problema yon. No? Walang problema yon. Sariling pera niya. No? Kung pera ng bayan, kayo na mag-isip. Bayan yung lagi natin sinasabi dito. Kayo na humusga. In the end, mga babayan, no, sa lahat na nakikita ninyo na ginagawa ni VP Sara Duterte, kung siya man ay tatakbo bilang Pangulo, no, sa 2028, kayo pa rin ang huhusga. No, kayo pa rin ang boboto. No, kaya mag-isip-isip kayo. No, pag-isipan ninyo maigi. Nasa sa inyo 'yan. Hindi ko hawak bilang vlogger yung boto ninyo. No, hindi ko hawak yung desisyon ninyo. No. Kasi kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong isip. No, kanya-kanya tayong pag-iisip, mga babayan, pagdating po sa mga ganyan. 'Di ba? So nasa sa inyo po 'yan, no? Nasa sambayan ng Pilipino ang paghalal sa kanya kung iuupo siya, no, bilang presidente ng Pilipinas kung tatakbo siya sa 2028. Ayan, no, sabi dito, taong bayan lagi ginagamit mga lintik. Yeah, yun yung isa sa sinasabi natin na laging nagiging dahilan, no, yung OFW, nagiging dahilan yung mga kababayan natin, no, sa kanyang pagta-travel abroad, nagiging dahilan na yon. No, pero kung makikita natin, mapapansin natin do sa kanilang mga ginagawa, mga babayan, no, siya, personal talaga yung kanilang pagpunta. No, walang kumbaga yung involvement ng mga OFW doon, yun yung mga OFW, no, na pro Duterte, no, yung mga DDS. Diba? Kung may ilalatag man silang plataforma, no, may nilalatag man silang mga proyekto, no, sa mga OFW na nandun, iisipin nila ng mga DDS na yon na pro-OFW sila. Diba? Pero in the end, in the long run, mga babayan, yung mga nasa meeting na yon, yung mga nasa rally na yon, karamihan doon, no, hindi naman talaga support, mga nandung OFW ay mga DDS supporters po. No, hindi naman talaga hindi naman talaga lahat. No, ipangkalahatan yung kanilang mga kinakausap na OFW doon. No? Karamihan nga na nakikita na magkakasya ba yun sa isang assembly na gano'n yung mga OFW na yun? Di ba? Karamihan nga na nakikita natin doon di ba? Mga magaganda suot, magagara suot, nakikipag-meeting sila. Di ba? So, yun yung ating rito, yun yung ating nagiging issue dito, mga kababayan. Isa sa nakikita nating mga nagiging issue. Tila baga yung mga OFW ay nagagamit na rin ngayon. No? Parang hindi ko sinasabing ginagamit sila. Parang nagagamit na rin, especially yung mga ibang OFW, yung mga DDS, no, ng mga OFW ay nagagamit na rin ngayon. No? Nagagamit nila sa kanilang pangangampanya. No, laban sa gobyerno, parang ganon. No? Laban sa administrasyon para maghatid ng hatred, ng galit. No? O makakuha sila ng suporta para sa 2028 election. Okay? So, kayo na humusga dyan, mga kababayan. So ano masasabi ninyo sa ating mga naging komentaryo ngayon at sa ating mga pinag-usapan ngayon? Maraming salamat sa inyong suporta. I-comment nyo lang po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion.
Senator Amy Marcos, mga babayan, no, nanghihinayang po at sinabing sana siya na lang daw po ang naging presidente, mga babayan. Bakit nga ba hindi na lang siya ang tumakbong presidente, no? Baka naligtas pa ang dating Pangulong Duterte. Wala tayong problema ngayon. Diba? Wala tayong ganitong mga issue ngayon, di ba, mga babayan? At ito nga pong ating Vice President Sara Duterte, mga babayan, no, ay pinasasagot po, no, ng ombudsman. Binigyan po siya ng 10 araw para sagutin yung mga kasong isinampa laban po sa kanya at siyam pa po ata, no, yung pinasasagot ng ombudsman, mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe. Ayan po. Paki-like na rin ang ating video. At syempre don't forget to click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, sa palagi pong nandiyan dyan at laging nanonood sa ating video. So panoorin nyo rin po ng buo itong ating video ngayon para mas maliwanagan tayo sa mga balita at ating pag-usapan niya, mga kababayan. Alright? So wag na natin patagalin to. Umpisahan na natin, mga kababayan. Let's go! Sana'y ako na lang ang nagpresidente. Yan ang hirit ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa gitna ng bangayan sa issue ng San Juanico Bridge. Bakit nga ba hindi na lang siya ang tumakbo? Ano? No? Bakit nga kaya hindi na lang siya ang tumakbo? Total, siya naman yung kaibigan di ba? Ni Vice President Sara Duterte. Diba, mga kababayan? So base po sa aking pagkakaalam, mga kababayan, no, sa ating mga alam ko napanood ko na rin to Hindi ko lang sure kung napanood nyo rin. No, i-share ko lang din sa inyo. Meron po ako napanood na parang sinasabi, no, na ang ating Pangulo ngayong Bongbong Marcos ang dapat tatakbuhin ay Vice President. Okay? So ayaw daw po, no, o hindi pa handa o hindi kaya, parang ganun yung pagkakaintindi ko ng ating Vice President ngayon na si Sara Duterte ang maging Pangulo ng ating bansa, mga kababayan. Hindi daw po niya ata kaya. No? Ang gusto ng kanyang tatay, ang dating Pangulong Duterte, siya ang tumakbong presidente. Pero dahil sa huli nga po, nakumbinsi, no, na tumakbo siyang vice presidente at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang tumakbong presidente, mga kababayan, nakikita naman natin ngayon yung mga nagiging problema at issue at gusto nilang sunggaban at kunin na kaagad, no, ang pwesto o posisyon, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganun rin lang ang kanilang gagawin, mga kababayan, bakit hindi pa sila ang tumakbong presidente? Di ba? So ngayon, sinasabi dito ni Senator Amy Marcos na sana siya na lang daw ang naging presidente, mga babayan. Bakit nga ba hindi siya ang tumakbo? Diba? Nauna nang pinuna ni Senator Amy ang umano'y kakulangan ng pondo para sa rehabilitasyon ng tulay na nag-uugnay sa Samar at Leyte. At matapos anya ang ilang pag-uusisa sa San Juanico Bridge, deadma lang daw ang DPWH at pinsa ni PBBM na si House Speaker Martin Romualdez na baluarte ang Leyte. Sagot naman ng Kamara, ano ba ang naging ambag ng senadora? Dagdag din ni House Spokesperson Princess Abante, patuloy ang paglaan ng pondo para sa pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Yun naman pala no? May planong isaayos at ayusin yung San Juanico Bridge. Pero syempre, panawagan lang din natin, no? Kaya House, no, Speaker Martin Romualdez, ayusin mo naman yung San Juanico Bridge, ba? Maraming mga kababayan natin ang naaapektuhan pagka yan po hindi po maayos kaagad. At yan po, mga kababayang San Juanico Bridge, no, ay ipinatayo pa, no, ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dapat nga ito tinututukan, no, at iniingatan at inaalagaan yung mga ganitong klaseng landmark,
no, na mga istruktura. Kagaya nito. 'Di ba, mga kababayan? Ang haba ng tulay na 'to, no? Na ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para po makatulong, no, sa mga kababayan diyan sa Samar at sa Leyte, mga kababayan, 'di ba? O so ito, dahil nga po diyan, mga kababayan, tumataas ang tensyon at tila talagang umiinit po, no, ang tensyon sa pagitan ng magkapatid na Marcos. No, ito pong si Senator Amy Marcos at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nag-aaway, mga kababayan. So ito pa, panoorin pa natin itong isang balita na to na kung saan binanatan talaga, no, ni Senator Amy Marcos itong si Speaker Romualdez, mga kababayan. Sinagot ni Senador Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang senadora sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo to. Oy, Congressman Martin Romualdez, calling your attention. Diba? Billion po ang pinag-uusapan natin dito at wag namang pintura lang yung makikita natin sa San Juanico Bridge. Pera po ng taong bayan yan, mga kababayan. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. No, na yung mga ginagawa nating reaction dito, komentaryo, nagbibigay tayo ng ating mga opinion. No, kung alam naman nating mali talaga. No, hindi natin na para konsintihin. Kagaya niyan. No, kung bilyones yung pondo para diyan sa San Juanico Bridge, mga kababayan, 'di ba? I-expect natin, no, na hindi lang pintura at kalsada yung magagawa diyan sa San Juanico Bridge. I-retrofit, ayusin, no, patibayin nga kung hangga't maaari dahil medyo matagal na po yung tulay na yan, mga kababayan. 'Di ba? Patibayin yung tulay na yan. Or gumawa ng bagong tulay, no, at yung tulay na yan mga light vehicles na lang yung padadaanin. Parang for tourism na lang siguro, no, yung tulay na yan. 'Di ba? Mga light vehicles na lang yung makakadaan, like mga kotse o mga motorsiklo, no? Tapos, yung mga truck na dumadaan dyan, idadivert na into other bridge na magko-connect, no, dyan sa dalawang isla na yan. Ganun na lang dapat, no? Pwedeng naman ganun para lang ma-maintain natin yung stability ng tulay na yan, ng San Juanico Bridge. Pero naman, wag naman ganun, Speaker Romualdez. Diba? Baluarte ninyo yan no? Yan po ay proyekto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Huwag naman pabayaan, huwag naman pintura lang tapos bilyones ang pondo. Huwag ganon. Huwag ganon. Hindi kami sang-ayon doon. Kahit pa puro administration kami, no? Kung may mga taong ganyan na gumagawa na sumisira sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi kami papayag niyan. Diba? Doon lang tayo sa tama. Imagine ninyo, bilyones ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, tapos makikita natin kalsada, pintura lang. Kung ganun lang makikita natin, magtataka ka talaga, mapapaisip ka ng hindi maganda dito kay Speaker Romualdez. Diba? Kahit sino naman Hindi naman gawing tangan sambayan ng Pilipino. Diba? Todo ng bonggang-bongga yung tulay. Ngunit sa press briefing ng Kamara noong Miyerkules, dinipensahan naman ng spokesperson nito si Leyte 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez. Ani Abante, may mga budget naman na inilaan para sa San Juanico Bridge simula pa noong 2018 bago pa maitalaga na House Speaker si Romualdez. Ano nangyari doon sa budget na yon? Bakit ngayon hindi madaanan yung San Juanico Bridge? I-explain niyo yan sa sambayan ng Pilipino.
siguro si Senator Amy, since she is very much concerned, kailangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Tugon naman ni Senador Amy Marcos matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng naturang tulay, DEDMA o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. Aba, DPWH, trabaho nyo yan, bilyones yung pondo. Aba, hindi pwedeng ganyan. Pangulong Bongbong Marcos. Ano na, alam na. Ano? Ano na nangyari dyan sa mga yan? Aksyonan ng DPWH. Pagka hindi inaksyonan yan, tandaan po natin, Pangulong Bongbong Marcos, na yung tulay na yan, ay gawa o ipinagawa ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Huwag naman nating sayangin. Yung tulay na yan, yung San Juanico Bridge. Aba, pababain mo na yan si House Speaker pagka ganyan. Palitan na yan. Sinabi pa ng senadora na siya pa mismo ang nagtanong kung saan nilaan ang 4.7 billion pesos na pondo mula sa General Appropriations Act para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Sentimiento pa nito na ang San Juanico Bridge ay binuo ng kanyang ama na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Ngunit ngayon anyang pinagdududahan ng tibay at serbisyo ng tulay ay si Senador Amy pa rin ang hinahanapan ng solusyon. Buwelta pa ng mambabata sa House spokesperson bakit siya bilang senador ang hinahanapan ng aksyon at hindi tanungin ng amo nito na doon nakatira na tumutukoy kay Romualdez. Yun na nga, di ba? Dapat si Romualdez mismo ang nakakaalam niyan. Dapat siya mismo, mga babayan, ang gumagawa ng solusyon dyan. Diba? Hindi niya dapat para iasa. Siya yung congressman ng lugar na yan eh. Siya may hawak eh. Diba? Dagdag pa ng presidential sister, sana siya na lang ang nagpresidente kung lahat sila ay sa senadora nakatingin. Wala pang tugon ang panig ng DPWH at House Speaker kaugnay nito. Asher ka dapat. Hindi pwedeng ganon, Speaker. Dapat bigyan ninyo ng solusyon yan. Dapat ayusin ninyo yan. Kung yan ang dapat unahin. No? Dahil mapipilayan tayo dyan sa Maharlika Highway pagkaganyan. Hindi po pwedeng ganyan, mga kababayan, ang ginagawa na itong mga to. Eto, nag-aaway na tuloy. No, ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, mga kababayan. No, nagkakaroon na po ng tensyon, no, tumataas ang tensyon sa magkapatid, no, na Marcos. Okay, alamin natin itong balita na to, mga kababayan. Ulo at kapatid niyang si Senadora Amy. May namumuong showdown sa pagitan ng Pangulo at kapatid niyang si Senadora Amy Marcos tungkol sa Internet Reform Bill. Habang hinihintay ang pirma ni PBBM, nanindigan si Senadora Amy na panahon na para buwagin ang monopolyo sa telco industry. Pero babala ng mga eksperto, baka daw mas mapahamak ang bansa kung basta-basta lang itong isa sa batas. Narito ang agenda report ni Hannah T. Actually, ako, naiisip ko na sa ibang bansa nga, gobyerno may hawak ng internet eh. Diba? Sa ibang bansa. Alam ko yung Singapore, ganun eh. No, government ang may hawak ng mga ganyan, ng internet, mga babayan. Kaya nga amura, no, ng kanilang internet services, mga babayan. Diba? Mura eh. Kasi sila yung may hawak eh. Diba? Tapos nabibigyan pa ng mga wifi, yung mga malalayong lugar, yung mga liblib na lugar. Dapat ganun. No, hindi naman totally tanggalin, no, itong mga kumpanya na to. It's either siguro, nakikita ko dyan, no, naiisip ko lang na pwedeng gawin, magkaroon ng ng partnership sa mga company na yan. Diba? Kailangan hawakan na rin ng gobyerno yan. Hindi po pwedeng pabayaan na lang natin yung mga yan. Diba? Kung kaya nila yan, bakit hindi kaya ng gobyerno? Bakit hindi kaya ng gobyernong pondohan yan? Unti-untiin yan? Diba? Gobyerno pa rin naman ang kikita dyan in the end. Gobyerno pa rin. At sambayan ng Pilipino pa rin na makikinabang dyan. Hindi etong mga malalaking telecommunication company.
no, na nagbibigay ng internet services. Diba? Mga showdown ang mangyayari sa Marcos siblings kaugnay ng konektadong Pinoy Bill. Kailangan kasing busisiin ni President Bongbong Marcos ang panukala bago ito maisabatas. Ang ate niyang si Senadora Amy ang principal author nito. Layunin nitong i-improve ang digital infrastructure and connectivity sa Pinas sa pamamagitan ng pag-scrap sa luma ng congressional franchise requirement sa data transmission providers. Mismong apela ni Senadora Amy kay PBBM, it's time to side with the masses and not the monopolies. Burahin na lang daw ang pangalan niya kung ito man ang dahilan kung bakit ayaw pirmahan ng panukala. Una nang sinabi ng Malacanang na mag-iingat si PBBM sa pag-review ng mga probisyon nito. Matatandaang nagkaroon ng sibling rift sa pagitan ng dalawa nang maging kaalyado ng Senadora si VP Sara, ang dating unity partner ni PBBM. Para kay Senadora Amy, panahon na raw para buwagin ang dekadekadang duopolyo at buksan ang pinto sa faster, more affordable at reliable internet sa Pinas, lalo na sa far-flung communities. Niremind pa niya ang kapatid na huwag magpadala sa pressure ng powerful players sa industriya na nakikinabang umano sa mahal pero mabagal na internet sa Pinas. Pero dapat talaga pag-aralan pa rin, no? Baka merong mga consequences to sa ating gobyerno. Which is yun naman talaga dapat yung pag-aralan. Yung mga batas na yan, mga kababayan. Doon tayo sa maikinabang yung mga kababayan natin. Actually, may napuntahan ako, no? Na isang lugar, mga kababayan, eskwelahan siya, tapos medyo maano yung internet niya doon. No, mahina yung signal pagdating sa mga data. Tapos may mga wifi naman na hindi rin ganun kalakas yung mga signal. Mas umaasa sila o mas malakas pa nga yung PisoNet, mga kapatid. Imagine ninyo yun. Which is dapat government, no, yung tumutulong doon. Well, ako, sang-ayon ako dito. Pero magkakainitan talaga, no? Ito nga magkapatid na to pagdating sa mga ganyang bills. Sana naman, no, wag humantong sa ganun, mga kababayan. Pero mismong grupo ng leading telcos na PCTO o Philippine Chamber of Telecommunications Operators nangangamba sa bill na ito. Pwede raw kasing magdulot ng vulnerability ang panukala sa national security, lalo na't di na nito nire-require ang importanteng pagbusisi sa kahandaan ng isang bagong provider, mapaligal man yan, financial o cybersecurity readiness. Yan na nga, mga kababayan, no? Well, siguro ito nasasabi lang nila para hindi sila masibak ng gobyerno. Pero no, kung magkakaroon ng partnership in between itong mga companies na to, mga telco, mga kababayan, no, at ang gobyerno, well, maganda po yan. Diba? Yung nga yung sinasabi natin Pagka yung gobyerno natin pumasok sa mga ganyang usapin, kailangan pinag-aaralan maigi. Isa pa umanong butas ng panukala, ang kawalan ng requirement para sa pag-serve sa disadvantaged areas. Ibig sabihin, posible raw ituon ng bagong players ang kanilang focus sa high-density areas, gaya ng Metro Manila, at maiiwan ang rural communities. Babala ng grupo, huwag madaliin ang pagpasa ng mga batas dahil mas malalaking problema ang posibleng nakaabang dito. Katulad na lang ng sa Pogulo, na di umano'y well-intended pero poorly executed naman. Ganito rin ang panawag. Kaya nakapasok yung maraming Chinese dito. Diba? O hanggang ngayon problemado tayo dahil parang mas matatapang pa sila Diba? Pumapalag sa NBI. Nakikita natin yung mga kababayan no? Aga ng Citizen Watch Philippines. Kailangang i-veto ni PBBM ang panukala dahil masyado raw mataas ang risks nito sa foreign manipulation. At kung di monitored ang pag-operate ng foreign-controlled entities sa mga digital critical system, posible pang ma-expose ang Pinas sa cyber threats. Una nang nailahad sa mga Senate investigation. Hindi naman tayo mag-hire ng mga matitikas na mga IT expert. Diba? Ang vulnerabilities ng Pinas pagdating sa cybersecurity, gaya ng di umano'y state-sponsored attacks at hacking sa government systems. Nasa kamay na ngayon ni PBBM ang future ng Pinas pagdating sa connectivity. Okay, so yan mga babayan, panoorin naman natin itong balita na kung saan ay binigyan ng 10 araw ng ombudsman ng Vice President Sara Duterte, no, para sagutin
yung mga kasong inihain laban po sa kanya. Okay? So, umpisa natin to mga babayan. Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Sa utos na inisyo ngayon at eksklusibong ipinakita sa GMA Integrated News, 10 araw ang ibinigay sa kanya at ilan niyang tauhan sa DepEd at Office of the Vice President para magbigay ng kontrasalaysay. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makapagsusumite ng kanilang counter affidavit ang mga respondent, ay itinuturing itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni VP Sara at ng iba pang respondent. So yan mga babayan, ito pa. Pinagkokomento ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at siyam na opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President kaugnay ng sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds. Ito yung tinatanong natin mga babayan, gamitin na natin sambayan ng Pilipino. Yung confidential funds, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila masagot-sagot yan? Kasama po yan sa pagkakaintindi ko sa articles of impeachment. Siguro lang, yan yung isa sa mga bagay, kaya talagang pilit nilang hinaharang yung impeachment na yan ni VP Sara. Dahil mauungkat talaga pati yung mga bank accounts mabubuksan. Makikita lahat mga babayan ng transaksyon ng mga Duterte. Mabubunyag lahat. Kung meron mang itinatago. Kung meron man, hindi ko sinasabing merong tinatago. Diba? Yun yung nakikita ko dyan. Kaya talagang pilit nila na hinaharang yung impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Dahil baka, may makita. Dahil uungkatin lahat Di ba? Hahanapin lahat, bubuksan lahat, pati bank accounts. Di ba? Lahat ng transaction na yan. Baka ipatawag pa nga sila Mary Grace Piatos. So, malaking problema yan. Kung hindi yan masasagot, mga babayan, yung impeachment na yan, etong kaso na to sa Ombudsman, mga babayan, nakabitin pa rin ng sambayan ng Pilipino. At yung mga uto-uto dyan, ewan ko na lang. Anong klaseng pag-iisip meron kayo? Binigyan ng 10 araw ang mga respondents para magkomento kasabay ng paghahain ng counter affidavit at pagsusumite ng supporting documents. Inagugat ang reklamo sa rekomendasyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Nakasuhan ang Vice Presidente ng plunder, falsification of public documents, perjury at betrayal of public trust. Sa findings ng komite, natuklasang hindi sumunod sa batas at regulasyon ang pagpapalabas sa mahigit 612 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd mula December 2022 hanggang September 2023. Natuklasan din sa investigasyon ang mga questionableng pangalan ng mga acknowledgement receipt ng sinasabing tumanggap ng confidential funds. Kabilang na sina Mary Grace Piatos, Jay Camote at Miggy Mango. Ang kulit ng pangalan Jay Camote. Meron pa Miggy Mango. Ito pa, karagdagang balita mga babayan. Pinasasagot ng Office of the Ombudsman kay Vice President Sara Duterte at siyam pa opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President ang reklamo isinampa ng House of Representatives ukol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Sa kautusay inilabas nitong Huwebes, June 19, binigyan ang mga nasasakdal ng hanggang 10 araw mula sa pagtanggap ng kautusan upang magsumite ng kanilang tugon, kasama ang mga salaysay ng mga saksi at iba pang ebidensya. Nagbabala ang Ombudsman na kung mabigo ang mga ito na maibigay ang kanilang sagot sa itinakdang panahon, ituturing itong pagtalikod sa karapatan, magharap ng depensa at magpapatuloy ang investigasyon. Kabilang sa mga reklamo isinampa ay plunder, technical malversation, falsification, perjury,
bribery at paglabag sa konstitusyon kaugnay ng paggamit ng halos 500 million peso confidential fund ng OBP at 112.5 million pesos na DepEd mula naman 2022 hanggang 2024. Binigyan din ng Ombudsman na hindi ito tatanggap ng anumang motion to dismiss o motion to bill of particulars. Yun, nako, lagot na. Kailangan sagutin talaga nila to, mga babayan. No, nagbigay na ng ultimatum. No, eto nga Ombudsman, sagutin ninyo yan. Hindi po pwedeng motion to dismiss yan. Kailangan sagutin ninyo. Sasakit ang ulo dito ni BP Sara Duterte at mga abogado niya, mga babae. Okay? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's sa Mobs TV. Peace. I'm out.